Isip-isip dahil bawat subo may kapalit. Kalusugan o sakit? Ano nga ba ang dapat piliin? Masarap pero kulang sa sustansya. O masustansya pero kulang sa lasa? Maging wais, oras ng itama ang mali sa Pinggang Pinoy. Ano ba ang dapat laman? Sa totoo lang, sa ating mga nanay nakasalalay ang kalusugan ng pamilya. Hindi sila ipinanganak na may sakit. Pero sa sobrang processed food, matatamis na inumin at mga instant na pagkain, unti-unting nanghihina ang resistensya ng kanilang katawan. Ang masakit pa, pati mga bata, damay. Kabilang ang high blood, diabetes at isa sa tahimik na kalaban ng mga Pinoy ngayon, ang chronic kidney disease o CKD na may mataas ang bilang ng tinatamaan. Parami na ng parami ang pamilyang nauubos ang ipon dahil sa habang buhay na gamutan. Sa Pilipinas, umabot sa 13 million ng apektado ng sakit na CKD. Highest morbidity rate ang pagkakaroon ng chronic kidney disease, no? Kapag ang tao ay laging kumukonsume ng mga instant food and fast food. Ayan. Lalo na sa mga kabataan ngayon, no, na hindi nagkaroon ng proper education about kung paano ang healthy eating habits. Ang pagsasawalang bahala sa kinakain pwede ring magdulot ng malnutrisyon. Base sa datos ng Department of Health, 2 sa bawat 10 batang Pinoy ay malnourished. 26.3% sa mga ito wala pang 5 taon ng gulang. Ayon sa mga eksperto, malaking epekto rito ang araw-araw na maling pagkain. Maraming batang Pinoy ang nagkakaroon ng malnutrition. Possible cause ay kakulangan sa kaalaman ng tamang pagkain. And pwede rin na sa kahirapan ng buhay, nagkakaroon ng maling feeding practices. Ang malnutrition, usually, nakakategorize siya as undernourished, pwede rin na overnourish. From the name itself, pwedeng underweight or overweight ang isang tao. Dahil sa bilis ng buhay nga naman ngayon, mas madaling option ay instant. Instant noodles, instant drink, instant ulam, kaya instant din ang sakit. Guilty dyan ang pamilya Martinez ng Marikina. Mula kay daddy, mommy, hanggang sa 3 nilang mga anak. Only sweets, soft drinks, at processed food ang lagi nilang hanap. Pagkagising, diretso na talaga ligo, and then alis na punta na sa work. Aside din sa working schedule ko, meron pa akong side hustle, which is yun yung pagiging TikTok affiliate. So, pagka uwi ko, kain lang. Ano kasi ako madalas ako, umaga pa lang nasa labas na ako, nagtuturo ako ng table tennis. Tapos uwi ako gabi na. Ganun. And even Saturday, Sunday, meron Saturday, din Sunday siya. meron din. Wala ng time eh. Uwi ako mga 10 siguro. So mas madali na sigurong mag-order na lang sa labas pag walang pagkain. Ang resulta, ang panganay, overweight. Ang pangalawa, ayaw ng gulay. At si Bunso, halos soft drinks ang tubig. Yung eldest ko, siguro dahil eldest nga, gusto naming ibigay yung mga hindi namin naranasan na kainin siguro before. So, ngayon since medyo afford na siya, so pinapakain namin yung mga alam namin na nakakatuwa din sa kanila sa yung mga fast food nga, no. And then, naging overweight na siya, no, dahil siguro parang ang cute kasi pagkain ng kain yung kids. Until such time na malaki na siya, medyo ngayon naman nababahala naman kami dahil medyo nahihirapan kami na paano siya i-stop ng ganon. Depensa ng mga magulang, gusto lang nilang mapasaya ang mga anak. Kung ano yung gusto nila, yun na lang din yung piniprepare namin. Kaysa naman hindi sila kumain, mas pinipili na lang namin na i-prepare kung ano yung gusto nila. At least magkalaman na lang din yung tiyan nila kaysa wala, diba? Para sa akin kasi mahilig din kasi akong kumain eh. So pag kung ano yung kinakain nila, yun na rin kinakain ko. Let's eat! Pero minsan, ang nakasanayan na comfort food, unti-unti nang nagiging masamang bisyo
at routine. Kasi hindi rin kami mahilig sa gulay. So, sila ngayon hanggang ngayon hindi sila kumakain ng gulay. Though, merong times naman din na tinatry namin, no? So, nung siguro wala pang masyadong isip yung eldest namin, na medyo natitrick ko pa siya dati na yung meron nang niluto na sayote, ginisang sayote na pahaba. Tapos, sabi ko, uy, fries yan, fries. So, Lahat ng request ng mga bagets ibinibigay ng mag-asawa. Ang ending kahit bawal, go! then medyo mahirap kasing iayawan yung, sige na mama, more pa, or yung gutom na naman, medyo mahirap ayawan pag anak mo. Wala rin exercise. Focused kasi sila sa mga impluensya ng teknolohiya. Gadget pa more. Ang resulta, unhealthy lifestyle. Dahil sa nagtuturo ako ng table tennis, nagko-coach din ako sa bahay. Pagod na ako, hindi na ako nakakapag-exercise. Kabaligtaran naman ng pamilya Martinez ang pamilya Guadalupe ng Cavite. Sa kanila, disiplina ang una. Sundalo kasi ang padre de pamilya, kaya pati sa pagkain at inumin may training. Before, nag-research po ako kung paano magkaroon ng healthy lifestyle as family, lalo na may kids na nga po kami. Lalo na nagsusolid food na po yung anak ko. Nung pagpasok ko ng training sa BMS, sa Air Force, doon ako nagbago ng lifestyle ko. Kasi doon, more on pagkain doon is may gulay. Nakasanayan ko na po ito hanggang sa ngayon. Balanse ang kanilang pinggan. May gulay at protina. Hindi mawawala ang prutas at mga tamang bitamina. Hindi man sosyal ang pagkain, pero siguradong may sustansya. Kasi partner po kami, parang teamwork po yan eh. Ako yung assigned sa food, siya sa physical activities. Kaya yung pagdating sa food po, dapat something na nutritional po, tulad po ng fruits at vegetables, fish, something na may protein. Kasi lalo na yung mga kids po namin is at their age, kailangan pa po ng sapat na nutrients sa paglaki nila. Hindi lang din pagkain ang binabago, kundi pamumuhay nila mismo. Sa pamilyang ito, ang exercise ay bonding. Ang galing! Na-influence niya po kami kasi every day off po niya is nagyayaya po talaga siya na mag-jogging. Since yung mga boys ko po, malalaki na, kasama po niya sa pag-jogging. Kami naman po ni Bunso is walking. At the same time, banding na din po ng pamilya yon. Ay halos po ma'am yung workout ko is more yung push-up, sit-up, walking, and jogging. Yun ang popular na training para sa physical fitness test namin. Yun yung ginagawa. Pero mahal nga bang maging healthy o nasa disiplina lang talaga ang sikreto? Ayon sa eksperto, hindi naman kailangang magastos. Ang importante, balanse ang nasa pinggan. Balanced meal, no? Ito ay tamang kombinasyon ng carbohydrates, protein, tsaka fats. Specifically yung healthy fats. Merong PUFA tsaka MUFA na tinatawag. Ang isang balanced meal ay dapat nakokonsumo, di ba, ng mga Pilipino. Di ba, meron tinatawag na pinggang Pinoy or platong Pinoy na dapat ay at least merong half plate ng gulay at prutas, 1/4 plate naman para sa protina, which is yung mga manok, isda, legumes, tsaka beans. 1/4 plate din para sa mga whole grains o yung kanin, like oatmeal, bread, yan. Sa tamang kaalaman, pwede palang maiwasan ang malnutrisyon, obesity at ilang malubhang sakit. Ang madalas na pagkain ng mga instant food, kapag kapaminsan, okay lang. Pero kapag aaraw-arawin mo ito, posibleng magkaroon ng increased risk for other chronic diseases like hypertension, kasi mataas ito sa sodium, other cardiovascular disease, mga kidney problems, obesity, pwede rin magpa-increase ng cholesterol. Minsan, ang pinakamahirap na hamon sa buhay ay harapin ang isang diagnosis sa sakit, isang health scare na pwedeng maging simula ng pagbabago.
Para sa mag-asawang Jewel at Nikki, ang dati nilang nakasanayang lifestyle, kinailangan ng palitan. Alam ng mag-asawa ang konsekwensya ng unhealthy lifestyle. Wake-up call ni Nikki ang pagkakaroon ng borderline CKD o sakit sa bato. 26 years old lang siya noon dahil hindi siya naging maingat sa kinakain at iniinom. Mga bata pa kayo, no? You're a young couple, pero bakit naging parang health conscious na kayo kaagad? So around mga 26 years old pa lang po ako, medyo hindi rin kasi healthy yung lifestyle ko noon. So nagkaroon po ako ng fatty liver, nagkaroon po ako ng gout, nagkaroon din po ako ng high cholesterol. Issues sa puso, medyo papunta na po doon. Tapos mataas din po na blood sugar. So medyo na-alarma po ako, binata pa po ako ng part na yon, no? So nag-change po ako ng lifestyle. Ito ang ayaw nila matikman ng kanilang mga anak. Kaya sa murang edad, masustansya at malinis na mga pagkain ang kanilang hinahain. Ang cute naman ang mga anak ninyo, 4 years old and 2 years old. Yes, Ganon. Okay, pag pinapakain mo sila, anong pinapakain mo? Yung mga anak ko mapili sa kinakain. Actually, ma'am, kami, as a family, nagpe-prepare talaga kami ng healthy food na may protein, merong iron, and macronutrients na nahanap sa gulay. So, Kinakain nila lahat yan? Yes, ma'am. No. Actually, nung baby pa lang sila, tinrain po talaga namin sila kumain ng mga gulay po talaga. Walang timpla, walang salt or pepper, para na custom po yung taste bud sa Totoo ba? gulay. Pakita nga natin. Ito, kinakain niya ng 4 years old. Yes, ma'am. Yung Talaga? mga salmon yan, favorite po nila yan. Tsaka Salmon? yung egg. Egg, importante for Yes po. protein. And then, Tapos, we try to add din po yung fruits as much as possible. And then, mga beans po or corn. Para po kompleto yung beans. nutrients na. Wow, parang kumpletong-kumpleto. Ito naman, Ayan. Bali, ito ma'am is chicken naman po for protein. And then, meron din po tayong scrambled egg, tapos tomato and lettuce. So, as much as Wow. possible, kinukumpleto po namin yung nutrients sa isang plato po or isang pinggang Pinoy po na namin, hinahain sa kanila. oo, no? Pinggang Pinoy. Okay, yung mga batang Pinoy mahilig sa kung ano-anong matatamis. Hindi ba, Nikki? Yes po. Sino ang nagdidisiplina sa mga bata? Ikaw o siya? Pareho po kaming nag-discipline sa mga bata. Usually, ginagawa po namin is kinakausap po namin sila personally kahit 2 years old pa lang, lalo na pagdating sa mga food. So, nung una, may mga times na parang medyo ayaw nila nung ganitong food, pero kapag pinatikim-tikim sila, nagiging okay sa kanila. So, ngayon medyo malaki lang po yung serving, no? Pero usually medyo maliliit na serving pero complete pa rin naman po yung nutrients. Kahit na yung nandun 2 years old? Yes, Yes po. ma'am. Wow. Yung exposure po talaga yung pinaka-important. At kailangan talaga, bata pa lang, ano? Yes po. Ito ang dahilan kung bakit naging determinado sina Jewel at Nikki sa pagpapalakas ng kanilang resistensya. At dito nila nadiskubre ang superfood na barley. After ko mag-change ng lifestyle, nagdagdag din po ako ng mga supplements bukod sa konsulta ng doktor. Nag-ask ako sa kanila kung pwede bang mag-barley. So, isa po kasi yun sa nakita kong maganda daw pagdating sa pag-manage ng blood sugar, pang overall health. At natulungan ka naman. Yes, ma'am. Ano yun yung iniinom? Ito yun. Yes po. Yes po. Okay. Ano ba yung meron sa barley na nakakatulong talaga sa health? Ang isa po kasi sa mga ganda sa barley is, ma'am, yung fiber niya, lalo na pagdating sa blood sugar niya. So, minsan, una ko po siyang iniinom bago mag-meal, kino-cover po niya yung stomach lining, yung fiber, para yung absorption po nung food or nung sugar sa stomach mo, hindi siya ganun kabilis. Hindi ganun kabilis nag-i-spike yung sugar po doon sa blood ninyo. So, isa rin po yan sa nakahelp para hindi rin marami yung pagkain ko po, lalo na kapag before meal. Isa rin po pala sa mga issue ko noon is yung hyperacidity. So, nakatulong din po siya kasi alkaline food siya. Nakokontrol niya yung balance ng acid tsaka alkaline Meron doon sa palang katawan. alkaline food. Yes, Yes, ma'am. May ganun talaga. Yes po. Barley is one of them. Yes, ma'am. Para hindi nangangasim yung tiyan. Yes. po. Kasi sabi nga nila, everything starts in the gut. Yes. So, kailangan talaga balanse yung tiyan mo kasi dyan ang gagaling lahat ng klaseng sakit. Tama po. And apart from that, yun din po yung sinasabi na parang second brain ninyo eh. Yung gut natin, yung second brain natin. So, if your gut is not functioning well, it's like your brain is not functioning well din. So, it starts from the gut po talaga. It's best kung hindi tayo nakakakuha ng talagang nutrients from gulay, hindi tayo masyadong mahilig maggulay.
ang best option po talaga is food supplement. And if you will look sa mga recent studies ngayon, barley po is one of the superfoods talaga in the market, and it can really help your overall health. Taglay na nag-uumapaw daw na nutrisyon at kalaunan naging daan para sila'y magkaroon ng sarili ring negosyo. Marami na rin ng nabibigyan ng kabuhayan dahil sa pagbebenta ng barley. Yes, actually ma'am, marami rin kasing mga Pinoy yung naghahanap ng, kumbaga, all-in-one na food supplement. So isa kasi si barley sa nakakapagbigay nun, and kung makikita nyo po si Herbal Nation sa market, is hindi po siya yung tipo na napakataas ng presyo. So we're very direct to consumer, and then the price is just right, wala pong hidden na mga markups yon. So all available po din yan sa platforms as well as retail. Marami na rin ang nagpatotoo sa bisa ng Herbal Nation Barley. Pero ang importante kasi sa barley, araw-araw talaga dapat iniinom. Yes, consistency po talaga matters. Ayon sa mga eksperto, ang barley grass ay mayaman sa antioxidants, vitamins at minerals. Nakaka-boost ng immune system, lalo na kung sasabayan ng tamang diet at exercise. Pwede mong gawing parang juice, babaunin mo, or before pagkagising sa umaga, paano dapat? Pwede po siya gawing juice. So before meal, 30 minutes before meal, right after meal, okay din naman. Mas maganda lang po talaga kapag before meal siya. Hindi po siya substitute sa parang gamot. This is more of supplement, lalo na kung hindi po tayo masyadong nakakapaggulay talaga. So it's best na makakuha tayo ng nutrients, pati ng macronutrients galing sa barley po mismo. Kasi concentrated po ang Herbal Nation barley. I would personally recommend the Herbal Nation brand because yung barley, high nutrient dense food nga siya. So nakakatulong siya sa pangkalahatan. Maaaring makapag-provide siya ng heart health, so lessen ng cholesterol sa katawan. For gut health, makakapag-improve ng digestion. Nare-regulate nito ang blood sugar dahil nadi-decrease ang gastric emptying time na pwede magpa-stable ng blood sugar levels. Para kay Nikki at Jewel, hindi na lang ito simpleng routine. Parte na ito ng kanilang health journey. Higit sa negosyo, layunin din nilang makatulong sa ibang pamilya na gustong magsimula ng malusog at magandang buhay. Kasama ng bawat pinggang Pinoy, cheers to barley! Katulad ni Mommy Steph, nagsimula sa maliit na hakbang, isang baso ng barley bawat araw, hanggang sa unti-unting naging healthier na ang kanyang lifestyle. Pati mga anak, game na game rin. Challenge accepted para sa malusog na buhay. Siyempre, gusto rin namin maging healthy para din sa mga bata, lalo na yun sa panganay namin. Sobrang taba niya eh. So far, in 1 month na pagtitake ng barley, ang una kong napapansin is pagka-inom ko, medyo nagiging full na ako. So may tendency na nalilesen na yung cravings ko. Ngayon, feeling ko healthy na yung katawan ko. Dati, every 2 days, doon ako nakakadumi. Ngayon, parang everyday na siya. Kasama na din po sa daily routine namin yung pag-inom po ng barley grass drink ng Herbal Nation. Kasi bukod po sa nabuboost yung immune system namin, dahil pwede po siya sa kids eh. Hindi lang po kami yung umiinom, pati po yung kids. At nabuboost din po yung energy namin dahil kami nga po ay physically active. Nagbibigay po siya ng parang natural energy po sa amin. Nung nagsimula ako ng-take ng barley, before ako kumain, nagtitake ako ng once a day. Maganda po yung benepisyo ng barley. Nakakapagpapayat po at nakakaganda ng digestion ng ating katawan. Para naman kay Mommy Cashew, ang sikreto raw ng consistency ay hindi bigla ang pagbabago, kundi yung paunti-unti pero tuloy-tuloy. Dahil everyday is her barley day. Dahil sa totoo lang, walang magic sa pagiging healthy. Nasa desisyon yan at disiplina. Sa bawat subo, sa bawat iniinom, at sa bawat pagpili na alagaan ang sarili at ang pamilya. Hindi man madali ang pagbabago, ang importante, simulan na ninyo. Dahil pagdating sa kalusugan, consistency is the key.